Maraming stranded at marami ring napilitang lumusong dahil sa malawakang pagbaha sa iba't ibang kalsada sa Maynila. Pinasok po ng tubig pati ilang tanggapan ng gobyerno. Saksi si Darlene Kai. Servisyo pao! Para makadalo sa pagdinig sa korte, sumakay na ng pushcart sa bahagi ng Antonio Villegas Street ang abogadong ito ng Public Attorney's Office sa Maynila. Mismo ang Manila City Hall, pinasok na ng baha. Alas 9 ng umaga kanina, tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Ang mga sasakyan natigil sa bahagi ng Center Island matapos bumaha sa bahagi ng Taft Avenue. Nakunan din ng isang used scooper ang ilang motoristang pahirapan ng pagbiyahe dahil sa hanggang binting baha. Sa Calao Avenue, wala nang nakadaan matapos magmistulang ilog ang kalsada. Talubog ang isang nakaparadang motorsiklo, habang ang iba itinulak na lang. Stranded pati mga ambulansya. Tumirik at nalubog din ang taksing ito. Hindi na rin nakapamasada ang ilang taxi driver. Kawawa naman kaming mga isang kahit isang tuka. Mabuti nga yung mayayaman na pera yan. Nasa kondo yan eh. Kami. Ang ilang commuter, walang nagawa kung hindi lumusong sa hanggang hitang baha. Sobrang lalim po, na po akong madulas. Buti napakapit po ako sa may bakal. Malungkot po kasi sayang po yung araw since nandito na po. Kaso po, safety first po tayo para hindi po kasi mababayaran kung ano man po yung kung sakaling magkasakit. Ang isang commuter, kinailangang sumakay ng pedika papunta sa LRT station para hindi lumusong. Pero ang pamasahe, umabot sa 100 piso kahit wala pa raw 1 kilometro ang kanilang takbo. Marami ring delivery rider ang stranded sa bahagi ng Maria Orosa papuntang Padre Burgos Avenue. Yung iba nakakaintindi, yung iba naman hindi. Like, gusto nila kasi pagkain yan eh. Gusto nila na may atid agad kasi masisira. Dapat naintindihan rin nila kami, baha eh. Sa gusaling ito, tuloy ang paglilimas ng tubig kahit may mga inilagay na sandbag sa pinto. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 30% ng lungsod ang binaha ngayong araw. Sa nakalap po na datos ng aming automated weather station po, kaya sa western portion po ng lungsod ang may nakaramdam po ng mga pag-ulan. Kaya ito pong eastern portion po natin, like Santa Mesa, yung Espanya, Sampaloc area, ay hindi po gaanong binaha. Ang binaha po is yung aming pong District 5. Karaniwan ng binabaha ang mga lugar kung saan tumaas ang tubig kanina. Sumabay rin po ang high tide kanina pong bandang alas 9 ng umaga po. So, nakadagdag po ito bilang pampabagal po ng pag-uupa po. Possible po dyan ay yung engineering intervention at yung mga clog drainage na rin po magkakasama na po yan. Pati yung volume po ng ulan. Baha rin sa bahaging ito ng Ross Boulevard Corner EDSA Extension sa Pasay City. Maging sa Jokno Boulevard kung saan tumirik ang motorsiklo ng rider na ito. Ilang kawani ng DPWH ang naabutan naming nagtatanggal ng dumi sa kanal sa gitna ng ulan. Kasabay ng mga pagbaha, muling nagbabala ang Department of Health laban sa banta ng leptospirosis. Paalala po sa lahat ng ating mga kababayan, ngayong lumalakas muli ang ulan at may banta ng pagbaha. Hanggat kakayanin ay iwasan ang tubig baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.